R Silent Channel. Kabanata 671 hanggang 680. Bullying. 0671. Naghuhula lang ako ng ganito, pero napaka-posible. Iyan ang totoong power center ng Xia Kingdom. Ang hindi sinabi ni Ye Fan ay iniisip niya ang tungkol sa angkan ng pamilya Zhou. Pakiramdam niya ay dapat magkaroon ng kung anong link si Yinlong at ang angkan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chu Yunyao na makaramdam ng panginginig sa likod niya, kung ganoon nga. Hindi nakakapagtakang si Yinlong ay pinahahalagahan, ito ang puwersa sa likod nito, isang bintana para makakuha ng sariwang dugo. Pwede rin, pumili lang sila ng ilang mga kabataan na makakakita nito, magtrabaho para sa kanila. Who knows? Anyway, I would like to take advantage of this opportunity to see it. Hindi nagustuhan ni Ye Fan ang pakiramdam ng kontrolado ng isang bagay, at dahil sa kawalan niya ng kakayahan sa Joujia Village, nagpasya siyang tuklasin ang pinakamalalim na kailaliman ng Longtan, ang Xia Kingdom. Sa oras na ito, dumating ang isang katulong upang magulat, Mr. Ye, inaanyayahan ka ng master na pumunta sa larangan ng martial arts. Mukhang dumating na ang 10 kabataan, punta na tayo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Tiningnan ni Chu Yunyao ang nakaka-relax na hitsura ni Ye Fan, at kahit na medyo hindi siya mapalagay, hindi na siya nagsalita pa. Pagdating ko sa martial arts field ng pamilya Chu, ito ay isang walang laman na patag na lupa na sementado ng slate, na napapalibutan ng iba't ibang sandata. Sa gitna ng arena, nakatayo ang 10 binata na may iba't ibang damit, 7 lalaki at 3 babae. Maliban sa dalawang mukhang 16 o 17, ang iba ay nasa 20 anyos pa lang. Sinulyapan ito ni Ye Fan, kumunat ang noo, at marahil ay may ilalim na linya sa kanyang puso. At nang makita ng 10 batang disipulong ito si Ye Fan, malinaw na alam nila na si Ye Fan ay isang bagong recruit na sinaunang martial artist, at lahat sila ay nagpakita ng medyo may pag-aalinlangan. Dahil mukhang napakabata ni Ye Fan, at may ilang mas matatandang tao na mukhang mas matanda kaysa kay Ye Fan. Sa katunayan, ayon sa kanyang aktwal na edad, si Ye Fan ay 26 na taong gulang lamang, at hindi siya gaanong naiiba sa kanila. Siyempre, ang 10 kabataan at masiglang elite na ito ay hindi nasisiyahan sa pagkakaroon ng isang kapantay na namumuno sa kanila sa huling 2 buwan ng sinaunang martial arts sprint. Hehe, Ye Fan, ito ang mga kandidatong ipinadala ng ating pamilya Chu at ng Shenwo sect. Lahat sila ay ating mga kabataang leader. Ano sa palagay mo ang kanilang cultivation? Lumapit si Chu Taikang kasama ang ilang tao at nakangiting nagtanong. Pinag-isipan ito ni Ye Fan saglit, at sinabing, sa isang pangungusap, ito ay kamangamanghang ngunit hindi kapaki-pakinabang. Sa pagkakataong ito, hindi maganda ang mukha ng 10 kabataan. Dahil lang sa kaharap nila ang patriarch ay hindi sila magalit. Haha ang laking tono, binata, Ye Fan ang pangalan mo, narinig kong sinabi ng anak ko na ang galing mo sa Luchun daw, pero isa kang tao na wala man lang true energy, no matter what. How can you be strong? Ako, Liu, ay talagang nagdududa, mayroon kang kakayahan na turuan ang mga batang ito ng kung fu at akayin silang matagumpay na mapili sa Dragon Soul. Isang medyo may edad na lalaki na may balbas na sabi sa magaspang na boses. Narinig ni Ye Fan ang taong tumatawag sa kanyang sarili na Liu at nagtanong, sino ang anak mo? Ang Liu Shijun na iyon. Si Liu Bingjun ito, pagpapakilala ni Chu Yunyao, ito ang pinuno ng Shenwo cult, Senior Liu Lei. Oh! Nakikita ni Ye Fan na ang dalawang ama at anak na ito ay talagang magkatulad, ngunit itong si Liu Lei ay mukhang isang purong maginoo, at ang kanyang anak ay mahirap sabihin. Si Chu Yunsheng, na sumama sa kanya, ay ngumiti at nagsabi, si Master Liu ang naging head coach ng 10 kabataang ito. Sa pagkakataong ito, narinig ko na si Ye Fan ang papalit sa kanya. Hindi siya masyadong napanatag, kaya pumunta siya upang makita ito. Matapos marinig ito, napangiti si Chu Yunyao, kapatid ko, sa tingin ko ay wala si Teacher Liu, inimbitahan mo siya. Hehe, nakatatandang kapatid na babae, kung kailangan mong isipin, wala akong magagawa tungkol dito, ngunit anuman ang mangyari, may 6 na disipulo sa pagkakataong ito na mga disipulo ng Shenwo sect. Bilang pinuno ng sekta, si Cult Master Liu, palagi siyang may karapatan na personal na magtanong, di ba? Chu Yunsheng daw. Magiliw na ngumiti si Chu Taikang at sinabing, Ye Fan, hindi naman sa hindi ka namin mapagkakatiwalaan, kailangan lang naming pangalagaan ang damdamin ni Master Liu, at mabait din si Master Liu. Mas diretso siyang nagsasalita. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Saglit na nakaramdam ng kawalan ng magawa si Ye Fan, ang grupong ito ng mga tao ay talagang nakakalibot, gusto mo bang ikumpara ko ang lalaking may balbas na ito? Haha, Ye Fan, hindi namin pinilit, kung ayaw mong makipagkompetensya kay Master Liu, hindi mo talaga may kukumpara. Ikaw ay isang pinarangalan na panauhin na inimbitahan ng aking kapatid, ang mabuting pakikitungo ng aming pamilyang Chu ay hindi masyadong makatwiran, nakangiting sabi ni Chu Yunsheng. Tumango si Ye Fan nang marinig niya ito, hindi iyon paghahambing.
Agad na tumigas ang kapaligiran sa pinangyarihan. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Chu Yunsheng dahil nagulat siya sa pagpili ni Ye Fan. Anak, natatakot ka ba? Tanong ni Liu Lei na may halong panghahamak. Ang 10 kabataan ay nagpakita rin ng higit na hindi nasisiyahang mga ekspresyon. Tumingin din si Chu Yunyao kay Ye Fan na may pagkalito. Sa kanyang opinyon, si Ye Fan ay tila hindi isang taong umamin sa duwag. Hindi ako natatakot, ngunit sa palagay ko ay hindi kailangang ikumpara, sabi ni Ye Fan. Oh, Ye Fan, bakit mo nasabi iyan? Curious din na tanong ni Chu Taikang. Nagkibit balikat si Ye Fan, parehas ang lakas ng dalawang tao, kaya tinatawag iyan ng pagsubok, ngunit malaki ang pagkakaiba ng lakas, iyon ay pang-aapi, sa tingin ko ay okay lang, gayon paman, mas matanda ako sa akin, hindi ko kayang i-bully ang mga matatanda. Anong sabi mo? Nang marinig ito ni Liu Lei, agad siyang tumawa sa galit, bueno, ikaw ay isang bagong panganak na guya at hindi ka natatakot sa mga tigre. Niwala kang tunay na chi. Malamang na hindi mo alam ang lakas ng aking liu, tama. Napapikit din sina Chu Taikang He at Chu Yunsheng, na parang naghahanda na maghintay para sa isang magandang palabas. Walang magawang tumingin si Chu Yunyao sa lalaki, halatang aasa rin ng lalaking ito si Liu Lei. Ayaw talagang lumaban ni Ye Fan, hindi siya dumating para patunayan kung gaano siya katatag, pumunta lang siya para tuparin ang pangako niya kay Chu Yunyao. Hindi nasa iyo kung gusto mong lumaban ngayon o hindi. Kung gusto mo akong palitan bilang head coach, kailangan mo muna akong talunin. Itinaas ni Liu Lei ang kanyang kamay at sinabing, Patriarch, Yunyao, Yunsheng, umalis kayong lahat. Para hindi ako masaktan ng hindi sinasadya. Nang makita ito ng pamilya Chu, lahat sila ay tahimik na umatras, iniwan sina Ye Fan at Liu Lei sa gitna ng arena, at 10 kabataang nanunood ng labanan sa tabi nila. Inilagay ni Ye Fan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at tahimik na tumingin kay Liu Lei nang hindi nagpo-pose. Nang makitang labis siyang hinamak ni Ye Fan, mas nagalit si Liu Lei, nagkondensasyon ng isang pulang-pula na totoong enerhiya, at sinuntok ng kamao ang dibdib ni Ye Fan. Shenwo Feast. Ang pinakakaraniwang pamamaraan ng boxing ng Shenwo sect ay isa ring uri ng straightforward boxing na makapangyarihan at mapang-api. Nagpatigilid si Ye Fan at madaling umiwas sa kamao. Okay naman ang bilis ng reaksyon. Malamig na sumangot si Liu Lei, tumalikod at sumipa, at ang kanyang mga daliri sa paa ay nagpakita rin ng pulang-pula na nakakagalit. Yumuko si Ye Fan at muling umiwas sa sipa na ito. Napakunot noo si Liu Lei, ang nakagagalit na enerhiya ng kanyang mga kamao ay nag-alab na parang apoy, na nagbobomba kay Ye Fan ng makapal na parang mga patak ng ulan. Tingnan mo kung gaano kakatagal magtago. Sigaw ni Liu Lei. Kabanata 0672 Hindi ito napakakomplikado. 0672. Sa mga mata ni Ye Fan, ang bilis ng mga kamaong ito ay masyadong mabagal. Karamihan sa mga sinaunang mandirigma, lalo na ang mga hindi kailangang makaranas ng aktwal na labanan sa buong taon, at hindi kailangang pumunta sa larangan ng digmaan, iniisip na hanggat mataas ang nakagagalit na paglilinang, ang mga paggalaw ng sinaunang martial arts ay katangi tangi. Ay ang lakas. Ngunit sa katunayan, sa totoong labanan, ang mga nerve reflexes ng katawan at ang dynamic na vision capture ng mga mata ay madalas na mahalaga. Ang larangan ng digmaan na naranasan ni Ye Fan ay isang malupit na mundo na puno ng mga bala. Sa uri ng lugar kung saan kung hindi ka mag-iingat, walang matirang buto, ang kakayahan sa pakikipaglaban na nakuha mo ay isang bagay na maiisip ng isang taong tulad ni Liu Lei na basta na lang nababaon sa martial arts. Ang pinakasimpleng halimbawa, isang congenital martial artist, isang body refining realm martial artist, kung lalabanan nila ang kanilang tunay na chi, syempre, maaaring durugan ng body refining realm ang likas na kaharian. Gayunpaman, sa pag-aakalang ang isang martial artist sa body refinement realm ay may medyo mabagal na bilis ng reaksyon at dynamic na pagkuha ng mga mata, malamang na walang pagkakataon para sa head-to-head confrontation. Hanggat siya ang may kapangyarihan, ang isang likas na mandirigma ay lubos na makakaasa sa pag-iwas, at siya ay hindi magagapi. Kung ang body refining realm warrior ay nagpapakita ng mga kapintasan, hindi bababa sa ang likas na mandirigma ay maaaring gumamit ng kalamangan sa bilis upang maka-counterattack o kahit na matalo. Sa mundo ng martial arts, mabilis lang ang hindi necessary, yan ang totoo. Kung mabagal ka, hindi ka makakatama, ngunit kung mabilis ka, makakatakbo ka pa rin. Naranasan na ni Ye Fan ang hindi mabilang na mga labanan, malaki at maliit, at nakatuon siya sa pisikal na pagsasanay. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng bilis, kung ito ay kumukuha o tumugon, ito ay hindi maisip para sa mga ordinaryong mandirigma. Sa maalamat na duel kasama ang Skeleton Wizard Skeleidon, hindi nang ahas si Skeleidon na hayaan si Ye Fan na lumapit sa isang tiyak na saklaw ng kanyang sarili, dahil natatakot siya sa bilis ni Ye Fan. Sa gitna ng martial arts field, isang grupo ng mga tao ang tumingin sa kamao ni Liu Lei, na nakakasilaw at nakasisilaw. Tila napakalaki ng momentum. Ngunit hindi ko alam kung bakit, nakakagalaw si Ye Fan ng malaya, at sa tuwing namimiss niya. Kahit sa simula hanggang sa huli, hindi inalis ni Ye Fan ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon.
Iniwasan niya ang lahat ng pag-atake sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga binti at pag-ikot ng kanyang baywang ng ilang beses. Mabahong bata. Hindi ka ba tumakas? Paano mo tuturuan ang mga batang ito na sumali sa pagpili? Umaasa ka ba sa pag-iwas upang patayin ang mga kalaban? Dumating up. Kinamot ni Yefan ang kanyang buhok at medyo nabagabag. Binal-ikan niya ang tingin sa 10 kabataan, na lahat ay tila hinamak siya. Sige, huwag ka lang magtanim ng sama ng loob, sabi ni Yefan. Ang Shenhou sect ay isang alyansang sekta ng pamilya Chu. Kung si Chu Yunyao ang namamahala sa pamilya Chu sa hinaharap, kung gayon ang Shenhou sect ay magiging higit na umaasa sa sarili, at ayaw ni Yefan na magkaroon ng gulo sa pinuno ng Shenhou sect. Nagsisisi. Ako, Liu, nirerespeto lang ang malakas. Kung mahiyain ka, lumayas ka. Sigaw ni Liu Lei, ang nakagagalit na enerhiya ng kanyang katawan ay naglilinis, tulad ng isang nakakapasong araw, na patuloy na namumuo sa kanya. Nakapulupot sa kanyang kamao, na tila balak magpakawala ng isang nakakabasag na suntok. Ngunit sa sandaling ito, ang figure ni Yefan ay tila biglang nawala sa kinatatayuan. Nang muli itong lumitaw, inilagay na ni Yefan ang isang palad sa tiyan ni Liu Lei, at tila itinulak ito ng napakarahan. Bang! Ang katawan ni Liu Lei ay lumipad palabas na parang kanyan. Nakita ng lahat si Liu Lei na bumagsak sa lupa matapos lumipad ng 7 o 8 metro sa hangin. Sa isang iglap, tahimik ang martial arts field. Nakahiga si Liu Lei sa slate floor, nakatingala sa langit, tulala. Ni hindi niya alam kung paano siya itinulak palayo. Kung may kutsilyong dumampi sa kanya, matusok na sana siya nito. Sa unang pagkakataon, tumingin ang 10 kabataan kay Yefan, nagbago ang kanilang mga mata. Nagtaka sila, at mas iginagalang nila siya. Master Liu, ayos ka lang ba? Gumamit ako ng katalinuhan, kaya hindi ito dapat makasakit sa iyong mga laman loob, sabi ni Yefan. Nang inag ang buong katawan ni Liu Lei, bumangon siya sa lupa na may buto, hinawakan ang kanyang tiyan, at bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at likod. Sa muling pagtingin kay Yefan sa kanyang harapan, ang binatang ito na may magaan na mukha, napalunok si Liu Lei. Ikaw, paano mo ginawa? Anong klaseng kung fu ang ginawa mo? Pakiramdam ni Liu Lei ay parang impyerno. Ngumiti si Yefan, anong klaseng effort? Tumakbo lang ako sa harap mo at tinulak ka, hindi naman ganoon kakomplikado. Nakaramdam ng hindi ka panipaniwala si Liu Lei, hinawakan ang kanyang tiyan, at kailangang bumantong hininga, hindi katakataka na hiniling ka ni Yunyao na pumunta bilang isang guro, wala talaga akong silbi. Nang makita ni Chu Yunyao sa di kalayuan ang eksenang ito, isang bakas ng pagmamalaki ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at sinulyapan niya si Chu Yunsheng sa tabi niya. Mahal kong kapatid, hindi masama ang tutor na nahanap ko, tama ba? Nagdilim ang mga mata ni Chu Yunsheng, ngunit mabilis niyang sinabi tulad ng dati, Sister, napakagandang tutor, mukhang sa pagkakataong ito ang pamilya naming Chu sa wakas ay may mapipili. Tiningnan ni Chu Taikang ang kanyang mga apo at sinabing may kalahating ngiti, lahat kayo ay mabubuting anak, at ang inyong buong puso ay para sa pagsasaalang-alang ng pamilya. Natural iyon, lolo, matamis na ngumiti si Chu Yunyao. Okay, parang wala ng objection. Lumapit si Chu Taikang at sinabi sa 10 kabataang disipulo, mula ngayon, dapat ninyong sundin ang kaayusan ni Ye Jiaoxi para sa huling 2 buwan ng pagsasanay. Kung ikaw ang pipiliin, ang pamilya Chu at ang Shenhou sect ay ipagmalaki sa iyo, at maaari ka ring magkaroon ng ganap na naiibang katayuan, sana ay magsikap ka. Malakas na sumang-ayon ang 10 kabataan, at pagkatapos ay tumingin kay Yefan nang may pagtataka. Hehe, Yefan, ano ang susunod mong gagawin? Nag-aalalang tanong ni Chu Taikang, gusto rin niyang malaman ang tungkol sa plano ng pagsasanay ni Yefan. Lumingon si Yefan at seryosong nagsabi, kumain ka na. Ha? Natigilan ang lahat. Kumain ka na, tanghali na, hindi ka ba kumakain? Tanong ni Yefan. Ang lahat sa pamilya Chu ay hindi maiwasang magtinginan sa isa't isa, mapait na ngumiti si Chu Taikang, oo, matanda na ang aking matanda at mahina na, punta muna tayo sa banquet hall. Sa parehong oras, Huahai, ang punong tanggapan ng Splendid Group. Sa opisina ng chairman, hinaplos ni Su Qingzu ang kanyang noo sa pagkabalisa, nakaramdam ng inis, hinagis niya ang isang dokumento sa lupa. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Walang makakaalam sa mga pangunahing punto. Gaano karaming oras ang nasasayang mo araw-araw sa iyong kahusayan sa trabaho? Gusto mo bang turuan kita kung paano gawin ito isa-isa? Sa desk, ang 4 na babaeng sekretarya na nakauniporme sa opisina ay nanginginig at ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi naglakas loob na magpahangin. Biglang gustong pumili ni Su Qingzu ng bagong assistant, kaya pinili niya itong 4 na pinakamatalinong kabataang babaeng empleyado. Gayunpaman, binigyan sila ni Su Qingzu ng gawain ng pagkolekta ng impormasyon, at pagkatapos ng pagsubok, nalaman niyang wala sa kanila ang makakatugon sa mga kinakailangan ng assistant na kailangan niya. Sa orihinal, kasama si Chen Ya, ang lahat ay nakaayos sa isang maayos na paraan, at ang opisina ay maayos, kaya madaling maisantabi ni Su Qingzu ang ilang iba't ibang impormasyon.
Ngunit ngayon, kinailangan ni Su Qingzhou na ituwid ang lahat ng mag-isa, kaya hindi niya maiwasang mabalisa. Ang direktor ng secretariat na nakatayo sa tabi niya ay isang medyo may edad na babae. Siya ang assistant ni Su Yuwei noon, at siya ay isang matandang lalaki din ng kumpanya. Nang makita ang sitwasyong ito, nagmamadali siyang nagpayo, Mr. Su, ang kakayahan ni Assistant Chen ay isa sa 100. Bago sumali sa kumpanya, ang pundasyon ay mas matibay kaysa sa karaniwang tao. Kakailanganin ng maraming oras upang linangin ang isang katulong na maaaring makipagtulungan sa iyo, Pangulong Su. Mr. Su, pakisuyong unawain na ang maliliit na batang babae na ito ay talagang kailangang sanayin. Huminga ng dalawang malalim si Su Qingzhou, biglang tumayo, kumuha ng coat, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng opisina. Mr. Su, saan ka pupunta? Nagmamadaling tanong ng direktor. Puntahan mo si Chen Ya, malamig na sabi ni Su Qingzhou, at naglakad patungo sa elevator. Kabanata 0673 Mga pagsusuri at liham. 0673. Ang Huahai Qinghe Courtyard ay isang mataas na apartment na gustong tumira ng mga high-end na white-collar worker. Mayroon itong mahuhusay na pasilidad at maginhawang transportasyon. Sinuri ni Su Qingzhou ang tirahan ni Chen Ya. Nang siya ay dumating dito sa unang pagkakataon, nalaman niyang ang distansya sa pagitan ng lugar na ito at Jinxiu Group ay wala pang 3 kilometro. Napaka-convenient talaga mag-commute para makaalis sa trabaho. Sa kita ni Chen Ya at isang mortgage loan, hindi mahirap manirahan sa isang apartment na 4 o 5 milyong yuan, at ito ay matipid pa nga. Naalala ni Su Qingzhou na si Chen Ya ay isang mahirap na estudyante na itinataguyod ni Su Yuwei noon. Nang maglaon, upang mabayaran ang kanyang kabaitan at mithiin, sumali siya sa Splendid Group. Tinataya na ang malaking kita sa sahod ni Chen Ya ay naibalik na sa kanyang bayan, kung hindi ay hindi lamang siya titira sa isang apartment at magmaneho ng karaniwang sasakyan. Bumaba si Su Qingzhou sa apartment at pinindot ang video doorbell number ng apartment noong 1901. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng apartment, pumasok si Su Qingzhou, at sumakay ng elevator papunta sa ika-19 na palapag. Paglabas niya ng elevator, nakatayo na si Chen Ya sa labas at naghihintay sa kanya. Si Chen Ya, na medyo payat na, ay mas mapatla at pamayat dahil hindi siya nagme-makeup. Nakasuot siya ng pambahay at medyo mahina. Malalim na madilim na bilog at pula at namamaga na mga socket ng mata, marami kang makikita. Mr. Su, bakit ka nandito? Napakabanayad ng boses ni Chen Ya, at hindi siya nang ahas na harapin si Su Qingzhou. Huwag mo akong yayain na umupo. Tanong ni Su Qingzhou. Nang inag si Chen Ya, nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay tumango, pakipasok. Pagpasok sa apartment kung saan nakatira si Chen Ya, tumingin-tingin si Su Qingzhou sa paligid at nakita niya na ang estilo ng dekorasyon ay halos kapareho ng sa isang opisina, na may mga cool na kulay, modernong oil painting, at Nordic-style furniture. Hindi ito mukhang bahay para sa isang babaeng nasa 20s. Sa kaibahan, ang sariling silid ni Su Qingzhou ay mas girly kaysa kay Chen Ya. Si Chen Ya ay tila lubos na pinaghalo ang trabaho at buhay. Mr. Su, uminom ka ng tsaa. Nagdala si Chen Ya ng isang tasa ng tsaa kay Su Qingzhou, pasensya na, mayroon lang akong ganitong uri ng tibag sa bahay. Sinulyapan ito ni Su Qingzhou at nalaman na nasa baso ang isang Starbucks tea bag. Malinaw, upang makatipid ng oras, hindi gaanong binigyang pansin ni Chen Ya ang kalidad ng buhay. Ayos lang, tumingin sa kanya si Su Qingzhou at sinabing, umupo ka, gusto ko lang magsabi ng ilang salita sa iyo. Tumango si Chen Ya at umupo sa sofa sa tabi niya, hinimas ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Kailan ka babalik sa kumpanya? Tanong ni Su Qingzhou. Nang inag ang buong katawan ni Chen Ya, at bigla niyang inangat ang kanyang ulo, tinitingnan si Su Qingzhou na may hindi inaasahang at komplikadong mga mata. President Su, ikaw, hinihiling mo pa rin akong bumalik sa Jinxiu Group. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, kahit na pinagtaksilan mo ako, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, hindi ka nagdulot ng anumang malaking pagkalugi sa kumpanya. Saglit na natigilan si Chen Ya, at saka ngumiti ng mapait, President Su, kung sinabi kong hindi kita pinagtaksilan, maniniwala ka ba? Sumimangot si Su Qingzhou, medyo naguguluhan. Napabuntong hininga si Chen Ya at sinabing, actually, hindi ko talaga alam noong una na si Sonji ay miyembro ng Liu Haoran ng Liu Group. Maya-maya, ilang beses niya akong tinanong tungkol sa trabaho ko, lalo na tungkol sa iyo, Mr. Su. Pumunta ako sa dim sum. Sinuri ko, at nalaman kong nasa Super Running Club siya, at nakahook up kay Liu Haoran. Gayunpaman, naisip ko na ang pag-ibig ay maaaring ihiwalay sa trabaho, kaya nagkunwari akong hindi. Alam ko. Hanggang sa araw na iyon, sinabi ni Mr. Su na ang pagkuha ng magnesium ay malapit ng makumplito, at ang insidente ng kaldit, si Sonji ay agad na nagsimulang magkaroon ng masamang ugali sa akin, at sinabihan akong huwag siyang abalahin. Ako noon ko lang natuklasan ang problema. Masyadong nagkataon ng lahat. Pipirmahan na ang kontrata sa magnesium, at si Sonji ay gumawa ng 180 degree na pagliko at nakikipaglaro sa mga nightclub kasama ang ibang mga babae sa labas. Napagtanto ko lang. Ginawa nila ito dahil sa kanilang layunin.
Tapos na, pwede ka nang tumigil sa pagiging mapagkunwari at harapin mo ako. Pagkasabi nito, itinaas ni Chenya ang kanyang ulo at sinabing may matingkad na ngiti sa kanyang mga mata, Mr. Su, kahit na hindi ka naniniwala sa akin kapag sinabi ko ito, gusto ko pa ring sabihin na hindi ako nagkusa na ipagkanulo ka at ang Jinxu Group. Ngunit, alam kong kung hindi mo ito i-report, hindi ko agad sinabi sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito. Talagang isang pagkakamali. Sa kabutihang palad, palagi kang nag-iisip ng isang hakbang sa unahan ng lahat, at hindi ka nahulog sa kanilang calculus. Kinuha ni Su Qingzhou ang tasa ng tsaa. Humigup, at sinabing, mukhang nakita mo na ang balita. Tumango si Chenya, well, I say, such a big news. I'm afraid that Lia's group would never imagine that they used me, but it happened to be in the middle. Naiintindihan ko ang plano mo, Mr. Su. Dapat kagalitan mo ako, alam kong nagsinungaling si Sanji sa iyo, pinanood kitang tumalon sa fire pit. Tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Naikuyom ni Chenya ang kanyang mga kamao sa magkabilang kamay. Makalipas ang ilang sandali ay hindi na siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at naglakad pabalik sa study. Paglabas niya, may hawak siyang sulat sa kamay niya. Inilagay ni Chenya ang liham sa harap ni Su Qingzhou. Liham ng pagbibitiw. Napasimangot si Su Qingzhou nang makita ang tatlong salitang nakasulat dito, gusto mo talagang magbitiw. Tumango si Chenya na may mahigpit ng ngiti, bueno, lubos akong nagpapasalamat kay Mr. Su sa iyong pagpapaubaya. Ngunit, wala akong tiwala at walang kwalifikasyon para magpatuloy na manatili sa Jinxio. Natarante si Su Qingzhou, bakit, sa tingin mo ba nagsisinungaling ako sa iyo? Sa tingin mo ay ayaw ko na talagang bumalik ka? Hindi. Umiling si Chenya, President Su, alam kong wala kang pakialam sa pagkakataong ito. Ang dahilan ay dahil sa akin. Ako. Natatakot ako. Anong kinakatakutan mo? Natigilan si Su Qingzhou. Malinaw ang mga mata ni Chenya, tumingin siya kay Su Qingzhou, kinagat ang manipis niyang labi. Naunawaan ni Su Qingzhou at sinabi sa mahinang boses, natatakot ka ba sa akin? I'm sorry. I'm sorry. Humikbi si Chenya at ibinaba ang kanyang ulo, Mr. Su, palagi kang hinahangaan, ang hinahangad ko. Goals, ang aking huwaran sa negosyo. Ginagaya kita, natututo sa iyong pag-iisip, natututo sa iyong pananalita at pag-uugali, lahat tungkol sa iyo. Ngunit pagkatapos ng karanasang ito, bigla kong napagtanto na isa lang akong ordinaryong babae mula sa isang maliit na bayan, at hindi ako magiging isang babaeng katulad mo. Takot akong masaktan, takot na lokohin, takot magamit, takot sa. Takot na makatagpo ng mga pag-uurong, wala na akong lakas ng loob na harapin muli ang hamon. Matagal na tinitigan ni Su Qingzhou si Chenya, hindi pa niya nakita sa gilid ni Chenya, siya ay mahina tulad ng isang walang magawang maliit na batang babae. Pagkatapos ng mahabang katahimikan sa sala, kinuha ni Su Qingzhou ang checkbook mula sa kanyang bag at nagsulat ng tseke. Inilagay ni Su Qingzhou ang tseke sa tabi ng sulat ng pagbibitiw. Sinulyapan ito ni Chenya at lumuluhang nagtanong, Mr. Su. Ikaw ay. Wala akong ganoon karaming oras para intindihin ang iyong panloob na mundo, at hindi yun ang galing ko. Dalawang pagpipilian lang ang maibibigay ko sa iyo. Una, kunin mo itong 10 milyong tseke, na isang gantimpala na nararapat sa iyo dahil sa iyong pagsusumikap sa nakalipas na ilang taon. Pangalawa, kunin mo ang iyong resignation letter at bumalik sa Splendid, gagawin ko ang lahat para tulungan kang matupad ang iyong orihinal na pangarap, sabi ni Su Qingzhou. Kabanata 0674 Isang malaki at isang maliit. 0674 Tinitigan ni Chenya ng blanko si Su Qingzhou, kumbinsido na si Su Qingzhou ay hindi nagbibiro sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng masalimuot na pag-iisip. Si Su Qingzhou ay hindi nagmamadali, humigup ng tsaa at may tiyagang naghintay sa pagpipilian ni Chenya. Pagkaraan ng halos 3 minuto, kinuha ng kamay ni Chenya ang tseke. Nagpakita ng pagtataka si Su Qingzhou, ikaw. Sa opinyon ni Su Qingzhou, tiyak na pipili si Chenya ng liham ng pagbibitiw, ngunit siya, pinili ko ang 10 milyon. Dapat mong malaman na ang kinabukasan ng Jinxio ay hindi lamang tinatansya ng 10 milyon. Maputlang ngumiti si Chenya, Mr. Su, ang pangarap ko ngayon ay makabalik sa aking bayan, magbukas ng maliit na tindahan ng bulaklak, at magtanim ng mga bulaklak at halaman na gusto ko. Hindi mo dapat akalain na, ang mga interes ko mula pagkabata ay bulaklak at halaman, pero dati mahirap ang pamilya ko, kaya kailangan kong magsumikap para kumita, pero ngayon, sa tingin ko, iyon ang pangarap na dapat kong tuparin. Bilang kung natatakot sa hindi pagkakaunawaan ni Su Qingzhou, idinagdag ni Chenya, huwag kang mag-alala, Mr. Su, tiyak na hindi ako basta-basta nasabi. Gaya ng sinabi ko, hindi na ako sasabak sa anumang larangan na may kaugnayan sa negosyo ng Jinxio Group. Hindi ako magbubunyag ng anuman tungkol sa mga sekreto ni Mr. Su at ng Jinxio Group, at hindi ako makikipagtulungan sa isang katunggali ng Jinxio Group. Chenya, ikaw. Halo-halo ang mood ni Su Qingzhou, nalaman niya na ang realidad ay ganap na naiiba sa kanyang inaakala, iba ang mga tao sa kanyang harapan, at iba ang mundo.
Bagamat nanalo siya sa Liu Group, at hinayaan ang mga kakumpetensya na mahulog sa kumunoy ng walang pagdanak ng dugo, ngunit ngayon, wala siyang saya bilang panalo. Tumayo si Chenya at yumuko ng 70 degree, Mr. Su, salamat sa iyong pag-aalaga nitong mga nakaraang taon, lagi kong naaalala ang kabaitan ng pamilya Su, Jinxiu Group at ng matandang presidente sa akin. Ang hinaharap. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagganti sa iyo. Sana ay mag-ingat ka, hindi mahalaga kung ang Jinxiu Group ay mayroon ka o si Chenya, tiyak na magagawa mong mas mahusay. Dahan-daang bamantong hininga si Su Qingzhou, ibig kong sabihin, nilinaw ko na, ayaw mo nang bumalik, pagkatapos ay iginagalang ko ang iyong pinili. Aalis na ako. Kinuha ni Su Qingzhou ang kanyang bag, tumayo at lumabas ng pinto. Ipinadala ni Chenya si Su Qingzhou hanggang sa entrance ng elevator, ang kanyang mga mata ay pula, at iniyuko niya ang kanyang ulo at nagpaalam ng magalang. Ding, dumating na ang elevator. Pumasok si Su Qingzhou sa pinto, tumalikod, at nang malapit nang magsara ang pinto ng elevator, sa wakas ay hindi na napigilan ni Su Qingzhou, at inabot niya ito upang pigilan ang pinto ng elevator. Chenya, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Si Su Qingzhou ay medyo nalito. President Su, hindi na talaga ako babalik, malinaw ang tingin ko. Hindi yun ang tanong, putol ni Su Qingzhou, gusto kong tanungin ka, natatakot ka bang harapin ako? Hindi ang uri ng mga nasasakupan sa mga boss, ngunit ang uri ng mga tao sa mga tao. Tumingin sa malayo si Chenya, tahimik na ibinaba ang kanyang ulo, at hindi sumagot. Gayunpaman, nakuha na ni Su Qingzhou ang sagot na gusto niya. I see. Binitawan ni Su Qingzhou ang kanyang kamay sa pagkadismaya at hinayaang magsara ang pinto ng elevator, sana maging maayos ang iyong flower shop. Pagkatapos magmaneho palabas ng komunidad, si Su Qingzhou ay nagmaneho sandali, at inilagay ang kotse ay nakaparada sa gilid ng kalsada. Isang uri ng depresyon at kahungkagan sa kanyang puso ang dahilan kung bakit wala siya sa mood na bumalik sa kumpanya at magpatuloy sa trabaho. Tumingin-tingin si Su Qingzhou sa paligid at nalaman niyang maraming tindahan sa malapit, at nagkataong hindi siya gutom sa tanghalian. Bibili na sana siya ng makakain, pero may nakita siyang dessert shop. Hindi nagatubili si Su Qingzhou, bumaba ng kotse at bumili ng 2 kahon ng donut at isang malaking bote ng strawberry milk sa tindahan. Pagkatapos bumalik sa kotse, bubuksan na sana ito ni Su Qingzhou para kumain nang bigla niyang naalala ang isang maliit na figure na paparating. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, ibinalik ang donut, pinaandar ang kotse, at dumiretso sa Ivy Welfare Institute. Pagdating ko sa ampunan, tanghali na, at natulog na ang mga bata. Ang ilan ay nagbabasa ng mga storybook sa malaking silid, at ang ilan ay naglalaro ng mga laruan. Sinundan ni Su Qingzhou ang alaala ng kanyang huling pagbisita at naghanap, at sigurado, sa isang sulok ng silid, nakita niya ang isang batang babae na naglalaro ng plasticine. Ang batang babae ay may 2 pigtails, isang mataba na mukha, malaking bilog na mga mata, at isang pulang sweater na kakaibang puti at kulay rosas at malambot. Lumapit si Su Qingzhou at tumingin sa babae, Tuanchuan, bakit ka naglalaro mag-isa? Itinaas ni Xiao Tuanchuan ang kanyang ulo, nakita si Su Qingzhou, kumislap ang kanyang mga mata at sinabing, dahil ang ibang mga bata ay masyadong hanggal, ang prinsesa na kanilang kinurot ay hindi maganda. Gustong tumawa ni Su Qingzhou nang marinig niya ito, at nagkunwaring seryoso at nagsabi, sa tingin ko ay walang gustong makipaglaro sa iyo, hindi ba napakasama mo? No way. Sabi ng Dean na napakagaling ni Tuanchuan. Galit na sabi ng batang babae. Nang makitang naging tinapay ang mukha ng batang babae, tumanggo si Su Qingzhou, well. Gusto mo bang kumain ng donut, ang napakagandang Tuan-Tuan na iyon? Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Tuanchuan, ang magandang kapatid na babae ay muling nagdadala ng tamis kay Tuan-Tuan. Mayroon ka na bang donut? Naramdaman ni Su Qingzhou na masyadong cute ang matako na ekspresyon ng batang babae, inabot niya at kinurot ang maliit niyang mukha, tumahimik ka at lumabas ka kasama ang kapatid ko. Dinala si Tuan-Tuan sa walang laman na palaruan sa labas, at nakaupo sa isang upuan, kinuha ni Su Qingzhou ang mga donut mula sa kotse. Kukunin na sana ito ng batang babae, ngunit pinigilan siya ni Su Qingzhou, naghugas ka ba ng kamay? Malungkot na umiling si Tuanchuan, tumalikod at tumakbo sa gripo sa tabi ng damuhan, naghugas ng kamay mag-isa, kahit na tumalsik ang tubig sa kanyang pantalon. Nang makitang nagmamadali si Tuanchuan, hindi napigilan ni Su Qingzhou na maglagay ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, naglakad papunta sa laundry counter, kumuha ng bar ng sabon, pumunta sa gripo, at tinulungan si Tuanchuan na panasan ito. Maglaba ka ng ganito, kung hindi mo ito malaban ng malinis, kung mamantika ito, kailangan mong hugasan ito ng sabon. Sabi ni Su Qingzhou. Ang ganda ate, napakabait mo. Tumangala si Tuanchuan sa babae at sinabing. Bahagyang nanginig ang puso ni Su Qingzhou, tumangala siya sa maliit na batang babae, siya ay pinuri at narinig ng marami, at talagang bihirang purihin ng iba. Pagkatapos maghugas, bumalik sa upuan, inabot ni Su Qingzhou ang donut kay Tuanchuan, at 2 tao, isang malaki at isang maliit, ay umupo sa bangko at kumain. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Su Qingzhou nang may kasamang kumakain,
huwag kang kumain ng mabilis, ano ang dapat kong gawin kung mabulunan ako? Uminom ka ng strawberry milk kung mabulunan ka. Munting sakam na pusa, iniisip mo pa ang gatas ng iyong kapatid. Handa ka na ba? Sister, ikaw ang pinakamaganda, ikaw ang pinakamagaling. Inilagay ni Tuan Chuan ang kanyang ulo sa katawan ni Su Qingzhou nang may pagkukunwari, at matamis na sinabi. Inabot ni Su Qingzhou at hinaplos ang buhok ng bata, kung katulad mo lang sana si ate, lahat ay malulutas sa pamamagitan ng pag-arte na parang spoiled brat. Itinaas ni Tuan Chuan ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong, malungkot ba ang magandang kapatid? Sinabi ni Su Qingzhou, bakit, may pakialam ka ba sa kapatid ko? Pinapakain ng magandang kapatid na babae si Tuan Tuan ng masarap na pagkain, kaya syempre nagmamalasakit si Tuan Tuan, ate, bakit hindi ka nasisiyahan? Sabi ni Tuan Tuan at kumagat ulit. Tiningnan ni Su Qingzhou ang inosenteng mukha ng bata, at mahinang sinabi, mukhang nakagawa ng mali si sister at nagpalungkot sa mabubuting tao, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kabanata 0675 Bigyan mo ako ng pagkakataon. 0675. Malabo ang sinabi ni Tuan Chuan, pinakamadaling gumawa ng mali, pumunta ka at sabihin ang I'm sorry. Sa tuwing nagagalit si Tuan Tuan sa Dean, sinasabi niya ang I'm sorry, at pagkatapos ay pinatawad ng Dean si Tuan Tuan. Sinabi ito ng Dean, alam mo ang pagkakamali kung mababago ito, walang malakas na ulan sa kabundukan, gayon paman, mabait siyang bata. Si Su Qingzhou ay natigilan sandali, at pagkatapos ay ngumiti, ngunit ang nakatatandang kapatid na babae ay nasa hustong gulang na, at walang silbi na sabihin ang pasensya na, kung minsan. Kung ganoon ay pag-usapan muna natin. Kung hindi sinabi ng kapatid ko, paano mo malalaman na walang kwenta? Talagang hindi maganda, maiiyak ka pa. Sa tuwing umiiyak si Tuan Tuan, ang iba ay titigil sa pag-agaw ng mga laruan sa akin. Sabi ni Tuan Tuan. Si Su Qingzhou ay hindi nakaimik, ngunit ang mga salita ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung hindi mo sasabihin, paano mo malalaman na wala itong silbi? Oo, kahit isang bata ay naiintindihan ang katotohanan, bakit hindi niya ito maisip? Di ba? Ang pinakadirekta at mabisang paraan upang malutas ang problema sa pamamagitan ng mahinahong pagharap sa sariling tama at mali. Tsaka hindi ko naman sinasadyang makasakit ng iba, nagkamali lang ako nang hindi ko sinasadya at hindi pinag-isipan ng mabuti, kaya hindi dapat maging malaking problema. Sa pag-iisip nito, biglang lumiwanag ang mood ni Su Qingzhou, inabot niya at hinaplos ang matabang mukha ni Tuan Chuan, munting Tuan Chuan, bakit ang cute mo, hindi ito napansin ng kapatid ko noon. Gayunpaman, ang pangungusap na iyon ay tinatawag na alam kung ano ang mali. Malaki ang improvement pero hindi naman sa walang malakas na ulan sa mga bundok. Halos pareho lang naman. Nakangiting humajijek si Tuan Chuan, at saka iwinagayway ang kanyang maliit na kamay, magandang kapatid, tuturuan ka ni Tuan Chuan ng ibang paraan, para hindi magalit sa iyo ang iba. Oh, anong magagawa ko? Yumuko si Su Qingzhou para makinig. Matapos makagat ni Tuan Chuan ang kanyang tenga at matapos magsalita, hindi maiwasan ni Su Qingzhou na magmukhang kakaiba. Ikaw maliit na babae, mayroon kang maraming mga trick, sino ang nagturo sa iyo? Tanong ni Su Qingzhou. Kumurap ang mga mata ni Tuan Chuan, natutunan ko ito sa TV, lahat ng tao ay ganito, at napakahusay nito. Bulong ni Su Qingzhou sa kanyang puso, anong uri ng TV ang karaniwang pinapanood ng batang ito, ngunit anuman ang mangyari, na-miss lang niya ang maliit na lalaki na ito sa kanyang puso at nakaramdam ng kalungkutan, kaya't lumapit siya sa kanya, ang pag-uusap na ito ay naging isang hindi inaasahang pakinabang. Pagkatapos bigyan si Tuan Tuan ng isang kahon ng donut na hindi pa niya nakakain, pinatulog siya ni Su Qingzhou. Ang auntie sa welfare home ay halatang walang magawa sa maliit na matalinong ito at laging tumatangging magpahinga ng mabuti. Dumating si Su Qingzhou sa ikalawang palapag at nadatnan si Dean Li na nakahiga sa isang upuan na umiidlip. Tila nagising si Dean Li nang marinig ang mga yabag. Nang makitang si Su Qingzhou iyon, medyo nagulat siya, Miss Su, bakit ka nandito? May mali ba sa foundation? Huminga ng malalim si Su Qingzhou at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Bitbit ang bag, lumapit siya kay Pangulong Li, yumuko at humingi ng paumanhin, President Li, pasensya na, hiniram ko ang iyong background at mga koneksyon para planuhin ang Ivy Fund, at dapat akong humingi ng pahintulot mo ng maaga. Saglit na natigilan si Li Shuhua, at pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng mahina at gamaan ang pakiramdam, natatakot ako, para lang dito. Ayos lang, naiintindihan ko naman, hindi naman masama, nakakabuti sa lahat, nakakapagpatanda sa akin. Mainam na magamit ang natitirang init. Miss Su, ang anak ba ni Yefan, na naging sanhi ng hindi pagkakasundo sa iyo tungkol sa bagay na ito? Siya, kapag may kinalaman ito sa aming orphanage, kukuskusan ang mata niya. Walang buhangin. Huwag mo siyang sisihin, ang ilang mga salita ay maaaring hindi kasiya siya, ngunit siya ay masyadong nagmamalasakit sa aking matandang babae. Napatingin si Su Qingzhou sa matanda ng hindi inaasahan, President Li. Ikaw, alam mo na. Noon lang napagtanto ni Su Qingzhou na alam na talaga ng matanda ang kanyang intensyon sa simula pa lang, ngunit ang matanda ay nagkunwaring ignorante. Nang hindi sinasadya, mas lalo pang nahiya si Su Qingzhou.
President Lee, dahil alam mo sa simula na ginagamit kita, bakit hindi mo sinabi? Wala ka ba talagang pakialam? Kakaibang tanong ni Su Qingzhou. Nakangiting umiling si Li Shuhua at sumenyas, halika, Miss Su, maupo ka sa tabi ko, may sasabihin ako sa iyo. Mabagal na naglakad si Su Qingzhou sa gilid ng matanda at umupo sa isang bench. Uminom si Li Shuhua ng isang tasa ng tsaa, humigop, binasa ang kanyang lalamunan, at sinabing, Miss Su, alam mo ba kung paano itinatag ang Ivy Welfare Home na ito noong una? Sinabi ni Su Qingzhou, tinuri ko ito para sa foundation. Data, mukhang magkasama kayo ng asawa mo, at nagsimula ito bilang isang klinika. Tama, tumango si Li Shuhua at sinabi, noon, ang klinika ay pag-aari ng pamilya ng aking asawa, at ang aking asawa ay isang nakayapak na doktor, ngunit hindi siya nag-aaral ng mabuti noong panahong iyon, at ang klinika ay hindi maayos na pinangangasiwaan, kaya hindi siya kumita ng malaking pera. 4 o 5 taon kaming kasal. Gayunpaman, hindi pa ako nagkaroon ng anumang mga anak, kaya naisip ko kung maaari akong mag-ampon ng isang bata. Dahil dito, nagpunta ako sa isang welfare home para malaman ang tungkol dito, at nalaman ko na may subsidy pala sa pag-ampon ng bata sa welfare home, magbibigay ang gobyerno ng halaga, at ang mga bata sa welfare home guys, you can earn some money by learning talents and performing in some schools and factorize. Bukod dito, magkakaroon ng iba't ibang mga donasyon mula sa lipunan, kaya ang kita ng instituto ng welfare ay talagang higit pa kaysa sa klinika na aming binuksan. Kahit na ang Welfare Institute work ay nakakapagod at mas malaki pa ang mga responsibilidad, ngunit nagpasya kaming mag-asawa na buksan itong Ivy League Welfare Home. Hindi mapigilan ni Su Qingzhou na matigilan nang marinig niya ito, medyo hindi makapaniwala. Hey, Miss Su, tumatanda na ako, at hindi ko pa nababanggit ang mga salitang ito kahit kanino, pero noon, binuksan talaga namin ang orphanage para lang kumita. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay walang sinuman, talagang isang taong kayang mag-isip ng buong puso para sa iba, nang walang anumang pagkamakasarili, walang anumang pansariling interes, marahil ay mayroon. Ngunit wala akong nakita ni isa. Kapag ang mga tao ay namumuhay ng maayos, maaari silang tumulong sa iba at gumawa ng ilang mabubuting gawa, iyon ay isang magandang bagay, ngunit hindi kinakailangan, bakit ikaw ay nagkasala ng labis para sa foundation. Nakaramdam ng init si Su Qingzhou sa kanyang puso, ngumiti at tumango, naiintindihan ko, din. Mapait na ngumiti si Li Shuhua at sinabing, kaya lang hindi ka dapat maging masyadong malupit, kung nabubuhay ka para lang sa tubo, hindi dapat. Noong panahong iyon, nagkaroon kami ng aking asawa ng mga anak pagkatapos magbukas ng bahay ampunan, ngunit marahil ito ay ang aking matanda na masyadong bulag na naghahangad na kumita ng pera mula sa ampunan sa halip na tulungan ang mga batang iyon ng taos puso. Namatay ang anak ko sa edad na 5. Namatay ang matandang lalaki sa cancer sa loob ng ilang taon. Naisip ko mamaya, baka si God yun, isang uri ng kabayaran para sa pamilya namin. Kaya mamaya, hindi ko na pinapunta ang mga bata sa mga pagtatanghal. Ang paggawa nito at paggawa niyan, bagamat karaniwang matipid ang welfare home, mayroon itong malinis na budi. Nalungkot si Su Qingzhou. A while, and patted Dean Li on the shoulder, Dean, thank you for telling me this. Huwag kang malungkot. Anyway, marami ka pang ampon, lahat sila parang kamag-anak mo lang. Oo, tumango si Li Shuhua na may damdamin at kontentong sinabi, Miss Su, bumalik ka at makipag-usap ng mabuti kay Ye Fan, para sa bagay na ito, hindi na kailangang makipagtalo. Iniyuko ni Su Qingzhou ang kanyang ulo na may kaunting hinanakit, iniisip ang sarili, pagkatapos ay kailangan kong bigyan ako ng pagkakataon na sabihin ito. Itong lalaking ito, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kabanata 0676 Ibo Yuntian. 0676. Chu Family, isang kakaiba at magandang banquet hall. Ye Fan, handa na lahat ang training room at ang martial arts field. Walang mang-iistorbo sa'yo. Ipauubaya ko na lang sa'yo para magamit mo. Ano pa bang tulong ang kailangan mo? Sabihin mo na lang sa amin. Gagawin ng pamilya Chu namin ang lahat. Magtulungan kayo. Sa hapagkainan, kausap ni Chu Taikang si Ye Fan ng nakangiti. Hawak ni Ye Fan ang isang paa ng manok na malambot sa labas at malambot sa loob, at isang mangkok ng sopas na gawa sa Shenzhen sa kabilang banda. Mamantika pa rin ang bibig niya. Dapat kong sabihin na ang mga chef na tinanggap ng 5 sikat na pamilyang ito ay kamangha-mangha. Kahit ano masarap. Hindi namin kailangan ng exercise room para magsanay ng exercises, walang silbi ang lugar na iyon sa kanila, sabi ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Chu Taikang, at ang 10 kabataan sa katabi niyang mesa ay nagulat din at nagdududang tumingin kay Ye Fan. Kung ganoon, saan mo sila gustong mag-practice? Tanong ni Chu Taikang. Tumayo si Ye Fan, pumunta sa mesa ng mga kabataan, at sinabing may masamang ngiti, sa 10 kabataang talento dito, mayroon akong 3 plano sa pagsasanay para sa iyo, maaari kang pumili ng mag-isa. Lalong nagtaka ang mga taong naruroon, bakit hinayaan nilang pumili sila para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ito ay mas kawili-wili. Mr. Ye, please say it, sabi ng isang gwapong binata.
Sinabi ni Ye Fan, ang tatlong programa sa pagsasanay na ito ay nahahati sa tatlong antas ng kahirapan, ang pinakamahirap. Ikaw ay mapapagod at mapapagod na hindi kailanman, maging ang iyong katawan o puso, o maging ang iyong buhay ay nasa panganib. Nagulat ang lahat. Paano maaaring maging banta sa buhay ang pagsasanay? Nang hindi sinasadya, may mga alalahanin sa mga mata ng ilang kabataan. Ye Fan, lahat sila ay elite ng pamilya Chu. Kung may problema sa buhay nila, medyo malaki ang sakripisyo, sabi ni Chu Taikang na nakakunot ang noo. Nagkibit-balikat si Ye Fan, kaya hinayaan ko silang pumili, hindi ko sila pinilit. Mr. Ye, kung makapasa tayo sa pinakamahirap na set ng pagsasanay, siguradong pipiliin ba tayo para sa Dragon Soul? Tanong ng isang dalaga. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, hindi ko pa nakikilala ang ibang mga tao na lumahok sa pagpili, kaya hindi ko masasabi sa iyo ng 100%, kung hindi, linlangan kita. Ang masasabi ko lang sa iyo ay basta pumasa ka sa set ng pagsasanay na ito, maisasaalang-alang ka sa kompetisyon. Kung hindi ka pa umasenso hanggang sa dulo, dapat ding imbitahan ka ng Dragon Soul na sumali, syempre, maaaring nasa iba't ibang departamento ito. Alam ni na Chu Taikang, Chu Yunyao, at Chu Yunsheng kung ano ang ibig sabihin ni Ye Fan, ibig sabihin, kahit na hindi sila makapasok sa Hidden Dragon, basta makapasa ka sa unang set ng pagsasanay, hindi maiiwasang sumali sa Dragon Soul. Hehe, Ye Fan, narinig ko na mayroon kang napakagandang relasyon sa tagapayo ng Dragon Soul, gusto mo bang magbukas ng pinto sa likod para sa kanila? Tanong ni Chu Yunsheng. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, kung sino man sa kanila ang makapasa sa unang set ng pagsasanay, wala akong pakialam kay Exi Lin Yuan na buksan ang pinto sa likod para i-recruit sila, at hinding-hindi tatanggi ang Dragon Soul, at ipinapangako ko. Hindi ito ang uri ng hindi magandang trabahong sibilyan, ginagarantiyahan sila ng isang magandang kinabukasan. Pagkasabi nito, medyo naantig ang 10 kabataang naruroon. Kung irerekomenda sila ng military advisor na pumasok sa Dragon Soul, mag-iiba kaagad ang kanilang status. Nakikilahok sila sa seleksyong ito, ang isa ay natural para sa karangalan, ang isa ay ang paghahangad ng mas mataas na lakas, at ang pangatlong punto, ang pinakamahalagang punto, ay upang tumayo. Ang simula ng pamilya Chu at ang Shenwu sect ay napakataas na, ngunit ngayon ang mundo ay mapayapa at hindi na ito sinaunang panahon. Kadalasan ang pamilya ay hindi nangangailangan ng mga natatanging talento sa sinaunang martial arts. Ang mga kabataang sinaunang mandirigma ay patuloy na lumilitaw. Sila ay mga batang talento sa mga nakaraang taon. Sa loob ng ilang taon, kung sila ay tumitigil, sila ay mga mandirigma ng pamilya lamang at hindi gaanong pahalagahan. Ang kanilang talento ay sinaunang martial arts. Hindi sila magaling sa negosyo, siyentipikong pananaliksik, at politika. Sa makatuwid, ang pagpili na ito ay isang napakahalagang pagkakataon para sa kanila. Siyempre, ang pagtataya sa iyong buhay ay hindi isang desisyon na maaari mong gawin ng basta-basta, kaya biglang tumahimik ang bulwagan. Ngumiti si Ye Fan, kung ayaw mong ipagsapalaran ang iyong buhay, may pangalawang set. Gayunpaman, kahit na ang pangalawang set ay hindi magiging banta sa buhay, ito ay napakahirap din, at ang mga pinsala ay mahirap iwasan. Dahil dito, kung maaari kang magtiyaga hanggang sa huli, ito ay bubuti ng malaki. So, ang ikatlong set ay dapat ang pinakamadali. Tanong ng isa pang binata na may mixing buhok na medyo confident. Tumango si Ye Fan, oo, ang ikatlong set ay medyo madali, hindi ito masakit, at hindi ito magiging banta sa buhay. Kumain kapag kailangan mong kumain, matulog kapag kailangan mo. Pagbutihin ito, depende ito sa iyong sariling pangunawa. Tapos, hindi mo sinabi sa amin kung ano ang tatlong programa sa pagsasanay, at paano kami pipili. Tanong ng maikling buhok na binata. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, itong nakababatang kapatid, kapag lumahok ka sa mga pagsubok, malalaman mo ba ang lakas ng iyong kalaban? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa arena? Mas mahalaga ang pagpili sa buhay, mas hindi alam, kung wala ka man lang lakas ng loob na pumili, dapat kang umiwas at umuwi upang maging iyong panganay na young master at panganay na binibini. Ngunit ito, sa loob ng ilang taon, makikita mo na ang iyong mga kasanayan ay hindi nagbabago. Kung hindi ka sumulong, magkakaroon ng maraming kabataan at mahuhusay na miyembro ng pamilya, at pagkatapos ay hindi ka kilala, at magiging ganito ka sa buong buhay mo, ang naninigas ang mukha ng maikling buhok na binata, tila walang mahanap na bagay na mapabulaanan, at ibinaba ang kanyang mga mata. Mr. Ye, gusto kong piliin ang unang set. Tumayo ang gwapong binata na nagsalita noong una at seryosong sinabi. Nalaman ni Ye Fan na ang lalaking ito ay mga 1.7 metro ang taas, at ang kanyang katawan ay masyadong payat. Mukha talaga siyang mahinang scholar. Anong pangalan mo? Chu Yuntian, ulap ni Yibo Yuntian, langit ni Yibo Yuntian. Yibo yan. Nako, Chu Yuntian, sigurado ka bang naisip mo na? Sinabi ni Ye Fan sa sarili ng binata ang paraan ng pagtatanghal ay medyo napakalaki. Pag-isipan mo. Tumayo si Chu Yunsheng sa oras na ito, at sumigaw, Yuntian. Hindi ka pinapayagang pumili ng unang set. Hindi kita pinapayagang makipagsapalaran. Kuya, kumunat ang noo ni Chu Yuntian.
Noon lang napansin ni Ye Fan na ang binatang ito ay kabilang din sa henerasyon ng mga karakter ng Yun. Mukhang siya ang nakababatang kapatid ni Chu Yunsheng. Si Chu Yunyao ay may kakaibang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Yunsheng, bihira na ang iyong bunsong kapatid ay may ganoong ambisyon, dapat mong hikayatin ito. Hindi mo sarili mong kapatid, syempre wala kang pakialam. Hindi nagpakita ng awa si Chu Yunsheng sa pagkakataong ito. Naunawaan ni Ye Fan na si Chu Yunsheng at Chu Yuntian ay may parehong ama at ina, kaya itinuring din ni Chu Yunyao si Chu Yuntian bilang isang kaaway. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, tila bagaman tuso si Chu Yunsheng, hindi masama ang kanyang ugali, at isa pa rin siyang mabuting kapatid sa kanyang sariling nakababatang kapatid. Kuya, bitawan mo ako, gusto ko ring maging pride ng pamilya Chu at makamit ang karera tulad mo at ng panganay na kapatid na babae. Taos-pusong sabi ni Chu Yuntian. Then you can choose the second set. Kahit mahirap ang trabaho, hindi ako papayag na ipagsapalaran mo ang buhay mo. Kung hindi, anong lungkot mong hayaan ang iyong ama at ina na magpadala ng itim na buhok na puti? Sabi ni Chu Yunsheng. Tinapik ni Chu Taikang ang mesa sa oras na ito, tahimik ang lahat. Kabanata 0677 Amoy 0677. Sina Chu Yunsheng at Chu Yuntian ay parehong tumingin sa matanda at hindi naglakas loob na magsalita. Yunsheng, kahit na nakababatang kapatid mo si Yuntian, una sa lahat ay inapo siya ng pamilya Chu. Nasa hustong gulang na siya, at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagpili na gagawin niya. Sa 5 taong pagpili na ito, walang sinuman sa nakalipas na 30 taon. Ang promosyon ng mga inapo ng pangkat ng pamilya Chu ay naging isang kahihiyan para sa aming pamilya Chu. Dapat mong ipagmalaki ang pagpili ni Yuntian, imbes na ang iyong biyenan ay makagambala sa kanyang determinasyon. Kung hindi, mahihiya kang maging inapo ng pamilya Chu. Tumingin si Chu Yunsheng sa kanyang mukha. Malungkot, kinailangan niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at sumagot, "Oo, lolo." Ang pinuno ng Shenwo sect na si Liu Lei, ay tumanggo at pinuri, si Yuntian ay matyaga mula pa noong siya ay bata, sa tingin ko ay tiyak na papasa siya, Yunsheng, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Sa oras na ito, tumayo ang isa pang lalaki at isang babae. Mr. Ye, gusto rin naming piliin ang unang set. Ang isang lalaki ay may maitim na kutis at mukhang mas malakas, habang ang isa pang babae ay may magandang kutis at malinaw na kilay, hindi banggitin ang maganda, ngunit kaakit-akit din. Tumanggo si Ye Fan, ang oras para pumili at isaalang-alang ay isang hapon. Sa hapunan, sasabihin mo sa akin ang pipiliin mo. Kung pagsisihan mo ito, huli na ang lahat. Pagkatapos magsalita, bumalik si Ye Fan sa kanyang upuan at inubos ang isang mangkok ng sopas. Bumangon ka na. Ye Fan, saan ka pupunta? Tanong ni Chu Taikang. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, matulog ka na, lumipad ako kagabi at hindi nakatulog, kaya ano? Xiao Yao Yao, dapat ba akong matulog sa iyong lugar? Xiao Yao Yao. Napatingin ang lahat kay Chu Yunyao na may kakaibang mga mata. Sa kabutihang palad, si Chu Yunyao ay walang masyadong halo-halong emosyon. Kahit alam niyang kahihiyan, hindi siya namula. Sige, sasamahan kita. Kumain na si Chu Yunyao. Bumangon siya ngayon, hinawakan ang palso ni Ye Fan, at nagpaalam sa lahat ng tao sa restaurant. Sa restaurant, sumimangot si Liu Lei at sinabing, bakit ito kumakain at natutulog? Ang may-ari, itong Ye Fan, kahit malakas, okay lang ba talagang magturo? Humigop ng alak si Chu Taikang, kumikislap ang kanyang mga mata. Walang duda tungkol sa pag-empleyo ng mga tao, ngunit hindi kailangan ng mga sospek. Si Chu Yunyao ay nakatira sa looban, bagaman ang labas ay mukhang antigo, ngunit ang panloob na dekorasyon at mga pasilidad ay napaka-moderno pa rin. Pagkatapos maligo sa banyo, nagpalit si Ye Fan ng damit na ibinigay sa kanya ni Chu Yunyao, at nahulog sa malaking kama ng kahoy na peras, nagbabalak na magsimulang matulog. Hinubad ni Chu Yunyao ang kanyang jacket, at isang kulay abong sweater na lang ang natitira sa loob, na may itim na medyas sa ilalim. Ang matikas na figure ay kasing sexy hanggat maaari. Ang babae ay nanood ng TV at nakita na si Ye Fan ay matutulog na, at nagtanong, ano sa tingin mo ang kanilang lakas? Sino ang gustong maging mas malaki sa loob ng 2 buwan? Nag-aalala pa rin si Chu Yunyao kung makakalaban niya ang kompetisyon. Sa karera para sa headset, siya ang nanguna. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, hindi ba sinabi ko lang, lahat ng ito ay pabor lang. Anong ibig mong sabihin? Ito ay isang karaniwang problema para sa mga bata mula sa mayayamang pamilya, sila ay lubos na nakatutok sa paglinang ng mga panloob na kasanayan, at sila ay malakas o mahina sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit ang kanilang mga katawan ay kasing manipis ng papel, at ang kanilang kamalayan sa pakikipaglaban ay limitado sa kompetisyon sa arena. Sa 2 buwan, ito ay maliit na kabuluhan upang mapabuti ang kanilang paglilinang, maliban kung ang kanilang pag-unawa ay laban sa langit, ito ay magiging mahirap na mapabuti ang marami. Ang pinakamahalagang bagay ay ipaalam sa kanila kung paano gamitin ang kanilang paglilinang. Biglang sinabi ni Chu Yunyao, sabi mo, palakasin nila ang kanilang pangangatawan. Isang aspeto lang ito, maraming kursong dapat gawin, gayunpaman. Gaano kalaki ang pag-unlad at kung mapipili sila ay depende sa kanila,
binibigyan ko lang sila ng mga naka-target na pamamaraan ng pagpapabuti. Sabi ni Ye Fan. Tumango si Chu Yunyao at sinabing, matulog ka na, maliligaw ako at matutulog. Ang tamad na naginat ang babae, humikab, at tatayo na sana para pumunta sa banyo, ngunit nahuli siya ni Ye Sale na niyakap mula sa likod. Anong ginagawa mo? Magiliw na bulalas ni Chu Yunyao. Ang kamay ni Ye Fan ay hindi matapat na umabot sa sweater ni Chu Yunyao. Hey! Gumalaw si Chu Yunyao sa kanyang ilong, huwag mong gawin ito. Ikaw, hindi ka ba matutulog? Matutulog na sana ako, sino ang humiling sa iyo na makipag-chat sa akin, hayaan mo akong nakita kung napaka-sexy mo ngayon. Kinagat ni Ye Fan ang tenga ng babae at bumuga ng mainit na hangin. Xiao Yao Yao, nalaman ko na kapag nakasuot ka ng damit, ito ay mas kaakit-akit kaysa sa hindi pagsusuot nito. Gaano katagal ang iyong katawan? Anuman ang paikot-ikot ni Chu Yunyao, binuhat siya ni Ye Fan sa gitna ng kama. Nang mapagtanto ni Chu Yunyao na ang kanyang medyas ay hinubad ni Ye Fan, sa wakas ay nabalisa siya, na may nagbabagang ekspresyon sa kanyang mukha, iniunat niya ang kanyang kamay upang takpan ang mga pangunahing bahagi sa ibaba niya. Huwag kang pumunta dito. Hindi ko kaya ngayon. Nagmamadaling sabi ni Chu Yunyao. Natigilan si Ye Fan, nandito ka ba para kay tita? Sa tingin ko ay hindi. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang matambok na ibabang labi at mahinang sinabing parang lamok, ikaw. Wala ka bang naaamoy? Maingat itong inamoy ni Ye Fan. Bagamat medyo naamoy niya kanina ay hindi niya ito masyadong pinansin. Ngayon, nahanap na niya talaga iyon. Ang amoy ay medyo espesyal. Hindi nakakatulong, ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinanap ang pinanggalingan ng amoy. Hoy! Huwag kang amoy ganyan. Nagmamadaling iniunat ni Chu Yunyao ang kanyang kamay para itulak ang ulo ni Ye Fan, at umatras upang pigilan ang lalaki na makalapit sa kanya. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, medyo masangsang ang amoy, Xiao Yao Yao, mayroon ka bang sakit na ginekologiko? Tumango si Chu Yunyao, ang ganitong bagay sa wakas ay medyo nabaluktot, hindi ko alam kung ano ang nangyari, noong nakaraang araw. Medyo makati sa simula, hindi pa ako naging ganito. Ito ay normal, baka may nahawaan, wala ka bang personal na doktor, hihilingin ko sa iyo na suriin ito, sabi ni Ye Fan. Para sa isang mayamang lalaki na ka-level ni Chu Yunyao, kasama ang katayuan ng pamilyang Chu, ang pagkakaroon ng pribadong doktor ay pamantayan. Ayoko, masyadong kakaiba. Kung may nakakaalam nito sa pamilya, ito ay hindi kasiya siya. Gayunpaman, dapat ay maayos sa loob ng ilang araw, sabi ni Chu Yunyao. Hindi napigilan ni Ye Fan ang umiyak at tumawa, nahihiya pa rin si Chu Yunyao na magpatingin sa doktor. Kailangan mong tingnan ito, kung hindi, paano ka makatitiyak? Ikaw ay isang siyentipiko mismo, hindi mo ba alam na ang medisina at siyensya ay hindi maaaring magparaya sa anumang pagkabigo? Sabi ni Ye Fan. Anyway, hindi ako tatawag ng doktor, huwag kang mag-alala, tiisin mo lang yan at matulog ka na. Medyo irritable si Chu Yunyao, may amoy sa kanya, at amoy lalaki, nakakainis talaga. Nang lalabas na ang babae, hinawakan ni Ye Fan ang kanyang kamay. Bakit? Hindi nasisiyahang sinabi ni Chu Yunyao, huwag mong sabihin sa akin na may sakit ako, at gusto mo pa rin akong sipin. Ayaw mong magpa-check up ang doktor ng pamilya Chu, pagkatapos ay dadalhin kita sa isang ospital sa kalapit na lungsod para sa check-up, kung magkasakit ka, kailangan mong ipa-check at pagkatapos ay gamutin, hindi ko pinapayagan na tretuhin mo ang iyong katawan ng ganito, matigas na sabi ni Ye Fan. Nag-aatubili na sinabi ni Chu Yunyao, bakit ba masyado kang nagmamalasakit, sabi ko ayos lang. Sabik na sabik ka bang maghangad ng babae? Hindi ba ako makakahanap ng mga magaganda na maglilingkod sa iyo? Sinundot ni Ye Fan gamit ang kanyang daliri nagturo ng leksyon ang noo ng babae, hindi bagay sa pisikal na pangangailangan. Bagamat alam kong hindi mo mararanasan ang normal na relasyon ng lalaki at babae, kailangan kong sabihin sa iyo na may sakit ang babae ko, at kailangan ko siyang dalhin sa doktor para gumaling siya. Ito ang dapat kong gawin, maintindihan. Natigilan si Chu Yunyao, nakatingin kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, hindi makapagsalita ng ilang sandali. Kabanata 0678 18 Sapin ng Impyerno. 0678. Kalimutan mo na, okay lang kung hindi mo maintindihan, maglakad-lakad tayo, nagsuot ako ng sapatos, naghanap ako ng sasakyan, at sinabing lalabas tayo para maglaro, huwag na lang may sumunod sa akin, pumunta ka sa ospital, kumuha ka kaagad ng gamot, sabi ni Ye Fan. Gumalaw ang sulok ng bibig ni Chu Yunyao, na parang nagpapakita ng isang pahiwatig ng isang ngiti, lamambot ang kanyang kalooban, at mahina niyang sinabi ang, Lumabas ang dalawa sa gate ng pamilya Chu, sumakay sa kotse ni Chu Yunyao, at hinatid sila ni Ye Fan hanggang sa kalapit na lungsod. Si Chu Yunyao ay hindi kailanman nakakita ng doktor sa isang ordinaryong ospital, kaya hindi niya naiintindihan kung paano magbayad sa pamamagitan ng pagpaparehistro, ngunit si Ye Fan ay nagdala ng ilang mga bata mula sa welfare home sa ospital, kaya alam niya ito. Pagkatapos kong samahan ang babae na magpatingin sa doktor, bumili ako ng gamot, at halos gabi na. Pagkalabas ng ospital, nakangiting sinabi ni Ye Fan, paano, Xiao Yao Yao? Walang nakakahiya dito, di ba?
Normal lang na magkaroon ng ilang sakit na ginekologiko, at mainam na ihinto ang gamot ng higit sa 1 linggo. Tumango si Chu Yunyao, kung gayon, hindi mo ako hawakan ng ilang araw, di ba? Hindi napigil ang matawa ni Ye Fan, ganun ba ako gutom at uhaw, gusto ko pa rin ito kapag may sakit ka. Huwag kang mag-alala. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay gumagala at sinabi niya, sa totoo lang, hindi mo mapigilan, may iba pang mga paraan upang matulungan kang malutas ang problema. Nataranta ang isip ni Ye Fan, at hindi niya maiwasang magtanong ng may pag-asa, talaga. Ganyan ba kapana-panabik? Pabirong sinabi ni Chu Yunyao, nagbibiro lang ako sa iyo, ikaw, nahok ka pa rin sa sandaling nanligaw ka. Napamura si Ye Fan sa pagkabigo, iniisip na kung siya ay may sakit ngayon, wala siyang pakialam sa iyo. Kapag gumaling siya sa susunod, magpapatikim siya sa iyo. Okay, bumalik, oras na para makinig kung paano nila pipiliin ang iyong training package, sabi ni Chu Yunyao. Nagmaneho ang dalawa pabalik sa bahay ni Chu at dumating sa banquet hall. Nagkataon na ganap na madilim, ang napakagandang panloob na mga ilaw ay nakabukas, at ang hapagkainan ay puno ng masaganang pagkain. Nakita ni Ye Fan na ang mga upuan ng 10 kabataan ay naiiba sa mga upuan sa tanghali, at nakangiting sinabi, mukhang ang mga taong magkakasama ay dapat pumili ng parehong plano, tama ba? Isang grupo ng sunod-sunod na tumango ang mga kabataan. Naayos din. Ang mga pumili ng pinakamahirap na plano ay ang 3 pa rin sa tanghali, sina Chu Yuntian, Wu Jinggayo at Wang Shan, mga disipulo ng Shenwo sect. Tila ang iba pang 3 inapo ng pamilya Chu ay hindi pa rin nangangahas na hawakan ang ganitong uri ng bagay na nagbabanta sa buhay. Bilang isang resulta, ang 7 iba pang mga tao ay pinili ang pangalawang plano, kahit na mahirap, hanggat hindi sila namatay. Ye Fan, nakapagdesisyon na sila, paano mo sila sanayin sa susunod? Tanong ni Chu Taikang. Ang tiyak na nilalaman ng pagsasanay, ipapaliwanag ko lamang sa kanila, kung hindi ay mahirap pag-usapan, kumain muna tayo, at umalis dito pagkatapos kumain, sabi ni Ye Fan. Umalis ka. Wala sa Tancheng ang training. Saan ka pupunta? Kakaibang tanong ni Liu Lei. Naiinip na sinabi ni Ye Fan, bakit ka mag-abala? Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, hahayaan ko na lang. Haha, Ye Fan, huwag kang maiinip. Nagtatanong lang kami, tumawa si Chu Taikang. Umupo si Ye Fan at kinuha ang kanyang chopsticks, pumunta ka muna sa Huahay, at pagdating natin, natural kong sasabihin sa kanila kung saan sila pupunta, kumain ka muna. Kumain. Nagkatinginan ang lahat, medyo walang magawa, kahit na itong si Ye Jiao ay napakalakas, ngunit ano sa palagay mo? Parang isang malaking mangangain. Ang orihinal na akala ni Chu Yunyao ay mananatili siya sa Tancheng ng ilang sandali, ngunit sinong mag-aakala na sa lalong madaling panahon ay dadalhin niya ang kanyang pribadong jet pabalik sa Huahay. Sa pagkakataong ito, 10 kabataan din ang dinala sa Huahay. Matapos manatili sa isang villa area ng Union Group ng isang gabi, nagtipon si Ye Fan ng 10 tao sa isang villa kinaumagahan. Sa harap ng 10 taong ito, itinuro ni Ye Fan kay Ning Zimo at sa iba pa ang pinakasimpleng hanay ng mga pisikal na ehersisyo, at ipinakita ito ng ilang beses upang matiyak na natutunan ito ng lahat ng 10 tao. Matapos niyang matiyak na kabisado na ito ng 10 tao, nakangiting sinabi ni Ye Fan, okay, natapos ko na ang pagtuturo ng lahat ng gusto kong ituro sa iyo. Ang 10 batang talento ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, pakiramdam na ito ay masyadong walang katotohanan. Mr. Ye, we respect you, sir, pero parang niloloko mo kami. Paano ang napagkasundo ang training plan? This is the set of exercises. Oo, kahit na ang ehersisyo na ito ay nakakaramdam ng kahangahangang pakiramdam, kapag ginawa mo ito, ang iyong katawan ay pagod na pagod. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari itong mapabuti ng malaki. Sinenyasan sila ni Ye Fan na maging mahinahon at sinabi kay Chu Yunyao, handa na ba kayong lahat? Tumango si Chu Yunyao, handa na ang eroplano. Ngunit sigurado ka bang tama ang ruta? Tumawa si Ye Fan, huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat doon, at maaari silang pumunta doon. Sa ilalim ng naguguluhan ng mga mata ng 10 kabataan, sinabi ni Ye Fan, sa susunod na 2 buwan, ipapadala ka sa 2 magkaibang lugar. Kung gusto mong ihinto ang pagsasanay, dapat mong ilagay ito ngayon at pumunta sa ibang pagkakataon. Talagang imposibleng huminto sa kalagitnaan. Mr. Ye, ano nga ba ang lugar na ito? Hindi ba ito masasabi ng maaga? Tanong ng isang binata. Nagkibit balikat si Ye Fan, nasabi ko na ng malinaw, ang isa ay isang lugar kung saan may posibilidad na mamatay, at ang isa naman ay isang lugar kung saan napakahirap. Kung gusto mo pa ring piliin ang ikatlong set na pinakamadali, ayos lang. Kapag natapos na ang mga bagay, natural na hindi nilayo ng 10 taong ito na baguhin ang kanilang isip. Bagamat medyo hindi sila nasisiyahan sa pag-aayos ni Ye Fan, makakagat lang sila ng bala. Pagdating nila sa isang civilian airport, naghihintay na ang 2 eroplanong inayos ni Chu Yunyao. Sina Chu Yuntian, Wu Jinggayo at Wang Shan ay nakaupo sa isa, at ang 7 ay nakaupo sa isa pa.
Bago sumakay sa eroplano, sinabi ni Yefan, tandaan, maniwala ka man o hindi, ang mga paggalaw na itinuturo ko sa iyo ay ang pinakamabilis na paraan upang mapabuti ang iyong lakas sa loob ng maikling panahon. Iba pa, good luck. Sa mood, 10 kabataang miyembro ng pamilyang Chu ang sumakay sa eroplano at sunod-sunod na lumipad. Habang pinapanood ang pag-alis ng eroplano, bahagyang umiling si Chu Yunyao, hiniling ko sa iyo na maging isang guro. Akala ko ay tuturuan mo sila ng personal, ngunit mas mabuti pa. Ang pagpapadala sa kanila sa ibang bansa ay talagang tamad. Ikinalat ni Yefan ang kanyang mga kamay, nagkamali ka, Xiao Yao Yao, hindi mo naiintindihan, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ko at sa kanila, ang maituturo ko sa kanila ay talagang limitado. Ang magagawa ko ay ituro ang kanilang pinakamalaking pagkukulang. Kung tungkol sa pagpapaunlad sa kanila sa maikling panahon, ang lugar na ipinapadala ko sa kanila ay talagang pinakaangkop. Sinabi ni Chu Yunyao, ipinadala mo ang 7 tao sa North Africa, gusto mo bang pumasok sila sa totoong larangan ng digmaan? Sa pagkakaalam ko, nagkaroon ng digmaan doon. Halos, ngunit sila ay masyadong mga baguhan. Mayroon akong mabubuting kapatid na lalaki na nagpadala ng isang tao upang mamuno sa kanila. Ang tunay na binyag sa digmaan ay ang pinaka-epektibong paraan upang umunlad. Oo. Ang ating mga tao ay ini-escort at ang kanilang buhay ay magiging walang pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, sila ay likas na mandirigma mismo, ngunit tiyak na hindi ito magiging madali. Hiniling ni Yefan si Azazel na magpadala ng isang pangkat ng mga elite na mersenaryo ng Bahamut. Kung wala pa, hindi magiging problema upang matiyak ang kaligtasan ng 7 tao. Naniniwala pa rin ako sa iyo. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Chu Yunyao, at pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong, pagkatapos ay pumunta si Chu Yuntian at ang iba pa sa 18 patong ng impyerno, at nasaan ito? Bakit hindi ko narinig ang ganoong bagay? Lugar. Kabanata 0679 Bulkan. 0679. Natawa si Yefan, ang ngiting ito ay nagparamdam kay Chu Yunyao ng kaunting kakaiba. Anong tinatawa-tawa mo? Wala lang, napaka-interesting lugar pa rin. Nagtanong si Chu Yunyao, anong mga kapatid ang ipinagkatiwala mo upang ayusin doon? Nagkibit balikat si Yefan, hindi ito maaaring ayusin ng aking mga kapatid doon, ngunit ito ay lugar din ng isang matandang kakilala. Narinig ni Chu Yunyao ang fog cover ni Yunshan, ngunit nang makita ang kalabuan ni Yefan, marahil ay hindi na maginhawang magsabi pa, kaya hindi na siya nagtanong pa, at sa halip ay nagsabi, saan ka susunod na pupunta? Pinag-isipan ito ni Yefan at sinabing, umuwi ka na, weekend na, at hindi ka palaging kasama ng asawa ko. Matapos marinig ito ni Chu Yunyao, nanlabo ang kanyang mga mata, oh, fair na. Xiao Yao Yao, nag-aatubili ka bang makipaghiwalay sa akin? Humakbang si Yefan at nagtanong, niyakap ang payat na baywang ng babae. Hindi umiwas ng tingin si Chu Yunyao, masyado kang mag-isip, marami akong dapat pag-aralan, hindi ako masyadong abala. Ano man ang sinabi ng babae, ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at hinalikan siya sa pisngi, honey, huwag kalimutang gamitin ang gamot na iyan, susuriin ko ito sa loob ng ilang araw. Namula ang kutis ni Chu Yunyao nang marinig niya ito, ang pervert na ito, ano ang dapat suriin? Pagkatapos magpaalam kay Chu Yunyao, bumalik si Yefan sa kanyang tahanan sa Belo County. Pagdating ko sa bahay, lunchtime pa lang. Oo naman, si Su Qingzu ay nasa bahay, nagpaplanong maghapunan kasama sina Tia Jiang at Tung Hozan. Nang makitang bumalik si Yefan, medyo nagulat si Tita Jiang, Yefan, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga nang bumalik ka, kukunin kita ng mga pinggan at chopstick. Tumingin si Su Qingzu kay Yefan, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado, at bumulong siya, bumalik ka na. Kakaiba ang naramdaman ni Yefan nang marinig niya ito, ngunit tumango, well, bumalik ako. Nang makita ito, natuwa si Tita Jiang at nakangiting sinabi, kung gayon, kailangan kong magdagdag ng mga gulay. Mayroon ding isang kahon ng tofu at isang repolyo. Gagawa ako ng tofu na hinaluan ng berdeng sibuyas at magprito ng gulay. Matapos marinig ito ni Su Qingzu, tumayo siya at sinabing, Tita Jiang, hayaan mo akong magluto, lulutuin ko rin ang 2 pagkain iyon. Miss, saan ka pupunta? Nag-alinlangan si Tita Jiang, tumingin kay Yefan, at sinabing, okay, then go, miss. Gustong bumangon ni Tung Hozan sa sandaling ito para tumulong, ngunit hinayla siya ni Tia Jiang at umiling. Naunawaan ni Tung Hozan at nakangiting tumango. Yefan, ikaw na ang makakapagluto kay Miss. Tingnan mo kung gaano kabait si Miss Jiang sa iyo, sabi ni Tita Jiang. Medyo naguguluhan din si Yefan sa sandaling iyon, kung bakit nagbago ang buong pagkatao ni Su Qingzu matapos siyang hindi makita ng higit sa isang araw, hindi sa masama, ngunit medyo nambobola siya sa pagiging napakaamo at banal. Ang kanyang asawa ay abala pa rin sa kusina, at si Yefan ay walang oras na kumain. Pagkatapos kumain ng ilang subo, nakarinig ako ng mapanuksong sigaw ng mula sa kusina. Nagulat si Yefan at nagmadaling pumunta sa kusina, nalaman lang na pinutol ni Su Qingzu ang kanyang mga daliri habang naghihiwa siya ng gulay. Miss, mag-ingat ka, huwag magmadali.
Nagmamadaling lumapit si Yefan at hinawakan ang kamay ng babae, tingnan ko kung gaano kalaki ang sugat. Tumangala si Su Qingzhou kay Yefan at bumulong, okay lang, babalik din ito kaagad. Tamang-tama, ang nagyayelong chi sa katawan ni Su Qingzhou ay lumabas mula sa sugat at mabilis na namuo at nagyelo, at ang sugat ay gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Naalala lang ni Yefan na ang mga kababaihan ngayon ay mayroon ng sobrang tatag, ngunit gumaan ang loob niya. Kahit na ito ay mabawi, ito ay masakit pa rin. Sa susunod, mag-ingat at huwag mag-alala, sabi ni Yefan. Tumango si Su Qingzhou, nag-ipon ng lakas ng loob, at sinabing, Yefan. I'm sorry. Saglit na natigilan si Yefan, at pagkatapos ay nagsabi ng maluwag, okay lang, masyado akong emosyonal, at susubukan naming pag-usapan ito hanggat maaari sa hinaharap. Hindi ko alam, ang ilan sa mga bagay na nagawa ko ay nakakatakot sa paningin ng iba, hindi ko gustong masaktan sila, sa totoo lang. Sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Yefan, naiintindihan ko, hindi mo na kailangang magpaliwanag ng marami sa akin, tapos na ito kapag natapos na. Tapos pinapatawad mo na talaga ako. Kinakabahang tanong ni Su Qingzhou. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata at mariing sinabi, kung tatawagan mo akong asawa, lubusan kitang patatawarin. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, nag-init ang kanyang mukha, nagpumiglas siya saglit, ngunit nahihiya pa rin siya, nakabuka ang kanyang bibig, at tila mahirap ang kanyang pagbigkas. Okay, hindi na kita ipapahiya, asawang tanga. Wala rin si Yefan. I can't bear women to be so untangled, buti na lang dahan-dahan ang ganitong bagay. Si Tita Jiang at Tung Hozan sa labas ay tahimik na nanunood sa nangyayari sa loob at ngumiti sa isa't isa. Isang hindi mapupuntahan na lugar ng aktibidad ng bulkan malapit sa Iceland. Sa mapanganib na lugar na ito kung saan ang yelo at apoy ay magkakaugnay, mayroong pinakamalaking patay na bulkan sa gitna, na tinatawag na Devil's Gate, ng ilang residente sa radius na daan-daang milya. Palaging may ilang lokal na alingaw-ngaw na mayroong lahat ng uri ng mga demonyo na lumilipad palabas sa patay na bulkan. Doon, nakipag-ugnayan sa impyerno, ito ay isang pintuan sa tirahan ng Diablo. Sa loob ng daan-daang taon, ang mga buto ng hindi mabilang na mga explorer ay inilibing dito, kaya walang nang ahas na lumapit dito, at iniiwasan din ito ng ilang mga siyentipikong pangkat ng pananaliksik. Sa isang lugar kung saan ang buhay ay tila nawasak ng yelo at apoy anumang oras, isang binagong snowmobile ang nagmaneho sa isang col ng patay na bulkang ito. Dito, may pinto talaga na gawa sa itim na metal. 3 mananipis na binata ang itinulak palabas ng sasakyan ng isang maputing lalaki. Eto, bumaba lahat. Ang puting lalaking ito ay nagsasalita ng Yingwen sa isang London accent, at ang kanyang tono ay napakabangis. Ang 3 taong ito ay sina Chu Yuntian, Wang Shan at Wu Jinggayo. Pagkababa nila sa eroplano, dinala sila sa nagyayelong lugar na ito ng ilang puting lalaki. Itong Ginoo, ito, anong lugar ito? Tanong ni Chu Yuntian. Hindi mo ba alam? Sinabi ng puting lalaki na may masamang ngiti, dito nakakulong ang ating madilim na konseho ng mga bilanggo. Ito ay nahahati sa 18 palapag, na tinatawag na 18 patong ng impyerno. Nandito na kayong 3 pero rare guest, siguradong aalagaan kayo ng mga pervert at scumbag sa loob. Ano? Nagulat si Wu Jinggayo, ikaw. Mula ka sa Dark Council. Lahi ka ng dugo. Napagtanto kung bakit kakaiba ang hitsura ng puting lalaking ito. Oh, damn, may satanas. Wala ka talagang alam, kaya ka pumunta dito. But you should also feel honored, if it wasn't for the order given by Prince Sebastian, we would not take it lightly bring humans here. Ang White Blood Race ay nagunat ng kamay patungo sa Black Metal Gate, at lumabas ang isang rune na pinakawalan ng blood technique. Matapos lumiko ang rune, dahan-daang bumukas ang itim na pinto. Isang alon ng init ang biglang gamulong sa loob, na tinutunaw ng gusto ang nyebe sa pintuan, halatang dulot ng enerhiya ng init sa lupa. Okay, bagong taong rookie, maligayang pagdating sa ika-18 layer ng impyerno, magsisimula na ang 2 buwang kapana-panabik na paglalakbay. Malungkot na ngumiti ang lahi ng mga puting dugo, na pinalamig sa kanilang mga buto si Chu Yuntian at ang 3. Kabanata 0680 Inmate 0680. Nang makita ang mga ekspresyon ng 3 ni Chu Yuntian at ang kanilang matigas na katawan, ang lahi ng mga puting dugo ay pabirong sinabi, nag-utos si Prinsipe Sebastian, hindi ka pinapayagang umalis pagdating mo, at dapat kang manatili ng 2 buwan. Kung nais mong umalis ng maaga, ang tanging bagay ay ang tanging paraan ay pumunta mula sa ika-18 palapag hanggang sa unang palapag, at pagkatapos ay umalis sa pamamagitan ng tarangkahan ng unang palapag. Bukod dito, ang anumang pag-uugali sa pagtakas ay ituring na pagtakas sa bilangguan, gusto mo bang subukan ito? Ang Prinsipe Sebastian na iyon, ay, ang isa sa nangungunang 10 maalamat na powerhouse. Mas alam ni Wu Jinggayo ang tungkol sa underground world at hindi niya maiwasang magtanong. Eksakto, sabi ng lahi ng puting dugo. Lalong namutla ang mukha ng 3 kabataan. Gusto sila ng isang maalamat na powerhouse. Kung susuway sila, malamang namamatay sila. Ipinaliwanag ni Yefan sa kanila sa simula na ang pagsasanay na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan,
at lahat sila ay nakatakda sa isang buhay at kamatayan na katayuan. Ngayon ay tila hindi ito biro. Kinagat ni Chu Yuntian ang kanyang mga ngipin, itong Ginoo, mangyaring isama kami, lahat ay dumating, natural na hindi sila tatakas. Hehe. Tama, sumama ka sa akin. Sumunod naman ang tatlo at naglakad papasok. Ang pinto, ang itim na metal na pinto ay dahan-daang nagsara. Sa napakalaking extinct na bulkan, sobrang init pa rin ang temperatura, at medyo nahihirapang huminga. Ang mahabang daanan ay puno ng mga itim na metal at bato na lumalaban sa mataas na temperatura. Maliban sa mga paminsan-minsang ipis na naninirahan dito, walang makikitang halaman o hayop. Ang pangalan ko ay Chick Sabreta, ako ay isang lingkod ni Prinsipe Sebastian, at dahil sa lakas ng loob na hamanin kayong tatlong kaawa-awang maliliit na kasama rito, maaari kitang bigyan ng kaunting pamumuhay dito. Paalala, ang lahi ng dugong puti ni Chick ang kanyang ulo at ngumiti, ang ika-18 antas ng impyerno ay iba sa mga ordinaryong kulungan. Napakalayo ng pamamahala, at walang masyadong mga paghihigpit. Dahil karamihan sa mga bilanggo dito ay maitim na nilalang, maraming bilanggo ang hindi makakain o makakainom ng matagal. Siyempre, marami sa kanila ang maaaring uminom ng dugo, kabilang ang pagkain ng ibang mga bilanggo at pag-inom ng kanilang dugo. Dito, patayin ang ibang bilanggo ay hindi mapaparusahan, hanggat mayroon kang paraan upang mabuhay, maaari mong gawin ang anumang gusto mo maliban sa pagtakas. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ng tatlo ang kalupitan ng pagsasanay na ito. Gusto talaga ni Yefan na manatili sila sa ganoong grupo ng mga pervert na nilalang sa loob ng 2 buwan. Nagpatuloy si Chike, dito, nakakulong ang mga bilanggo sa bilangguan ay malayang makakaakyat at bumaba, ngunit habang pababa sa impyerno, mas magiging mahirap ang mga kondisyon, at mas kakaunting materyales ang ipapamahagi bawat buwan. Tao kayo, mahirap magutom ng matagal. Kung gusto mong kumain at uminom dito at mamuhay ng mas mabuti, upang hindi kumain ng ibang mga bilanggo dito o kainin ng ibang mga bilanggo, pagkatapos ay dapat kang umakyat. At ang mas mataas, kahit na ang espasyo ay unti-unting magiging mas maliit, ngunit medyo, ang mga kondisyon ay magiging mas mahusay at mas mahusay. Lalakas din ang mga preso doon. Sabihin natin, kung isa sa alang-alang ang iyong kasalukuyang lakas, dadalhin kita sa ika-10 layer ng impyerno, at sa itaas mo, mayroong 9 na layer ng impyerno. Tinapik ni Wang Shan ang kanyang dibdib, buti na lang, akala ko nasa ika-18 palapag ito. May 9 na palapag pa, pero mas madali. Sapagkat, ang paglalagay sa iyo sa ika-18 palapag, kung saan mayroong isang grupo ng mga lalaki na may katulad na lakas sa pakikipaglaban sa mga ordinaryong tao, ito ay walang kabuluhan. Huwag mong isipin na simula sa ika-10 palapag, magiging mas madali ito. Ayon sa aking obserbasyon sa iyo, pagkatapos ng 2 buwan, higit sa 2 palapag ay makakaakyat ka na, at kahit ang posibilidad na mamatay dito ay napakataas. Mr. Chike, maaari bang? Sa ika-10 palapag, ang lakas ng lahat ng mga bilanggo ay nasa likas na kaharian man lang. Nagulat na sabi ni Wu Jinggayo. Kinusot-kusot ni Chike ang kanyang mga mata, hindi naman iyan. Pero, ang pagpatay ng tao minsan ay hindi nakadepende sa cultivation. I have a piece of advice for you, heto, walang makapaniwala, at huwag mong pababayaan ang kanilang bantay kahit sandali. Tandaan, ito ang pinakamahalagang elemento ng iyong buhay. Pagkatapos magsalita, inabot ni Chike at pinindot ang isang butones na gawa sa kristal sa dingding ng koridor. Di nagtagal, isang metal na pinto ang tinanggal mula sa dingding, at nang tumingin siya sa loob, nakita niya na ito ay isang slide pababa. Ipasok ang ika-10 layer ng impyerno. Sino sa inyo ang mauunang bababa? Tanong ni Chick. Di ba sabay tayong bababa? Namangha si Wu Jinggayo. Kalokohan. Papasok kayong tatlo sa iba't ibang pasukan. Kayo na lang ang makakasalubong o hindi. Kung tutusin, may higit sa 4,000 preso sa ika-10 palapag. Ang terrain ay komplikado at napakalawak ng lugar. Malaki naman, sabi ni Chike. Higit sa 4,000. Nagulat si Wang Shan, ilan ang kabuuang bilang ng mga bilanggo dito. Umiling si Chick, who knows, as far as our blood family is concerned, basta may aksidente, halos unlimited ang lifespan. Ilang lalaki ay nakakulong dito sa loob ng daan-daang taon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga bilanggo ang mayroon. Malapit na itong sumabog, ano ba itong lugar na ito? Huminga ng malalim si Chu Yuntian at sinabing, mauna na ako. Jinggayo, Wang Shan, pumasok ka at magkita tayong muli. Mabuti. Tumanggaw sina Wu Jinggayo at Wang Shan. Hoy, ipinapayo ko sa iyo na huwag palaging isipin ang tungkol sa pagkikita sa loob. May 10 daanan sa ika-10 palapag, at maaari kang pumunta sa ika-9 na palapag. Kung nahanap mo ang daanan sa ika-9 na palapag, ngunit plano pa ring maghintay doon, maaari kang mawalan ng pagkakataon na makakuha ng mas mahusay na mga kondisyon. Siyempre, kailangan mong maghintay para sa isa't isa, pagkatapos ay maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Ngumiti ng masama si Chike. Mr. Chike, ibig mo bang sabihin ang daanan mula sa bawat palapag hanggang sa itaas na palapag ay katumbas na numero? Oo, 9 sa ika-9 na palapag.
8 sa ika-8 palapag, at sa unang palapag, isa lang na ang gate para umalis sa impyerno. Pero, sa pagkakaalam ko, parang may ilan sa unang palapag. Guys, gusto ko ang lugar na ito at nag-aatubili akong umalis, kaya hindi sila lumabas nang makarating sila sa palapag na iyon. Pero hindi bagay sa iyo, anyway, hindi aabot sa unang palapag ang lakas mo sa loob ng ilang dekada, sabi ni Chike. Anyway, papasok muna ako. Kinagat ni Chu Yuntian ang kanyang mga ngipin, pumasok, sinundan ang slide, at agad na nawala sa kadiliman at nawala. Isinara ang pinto ng daanan, at lumingon si Chike kina Wu Jinggayo at Wang Shandao. Tara na, maghanap ng 2 pang pasukan, ikaw na ang pumasok. Hoa Hai, Ye Fan, na nagpaalis sa 10 kabataan, ay hindi sila pinabayaan. Noong linggo ng umaga, natapos ni Ye Fan ang kanyang pagsasanay at tinawagan si Azazel, na nasa Purgatory Island pa. Alam na ang 7 kabataang lalaki ay nakapasok na sa larangan ng digmaan at nasangkot sa isang digmaang sibil sa isang bansa sa Aprika, nadama ni Ye Fan na sila ay maswerte. Ang ganitong uri ng labanan ay medyo overkill para sa mga mersenaryo ng Bahamut, kaya walang problema sa pagprotekta sa grupong ito ng mga bagong recruit. Kaya lang, ang mataas na intensity ng mental stress sa giyera at ang patuloy na pagsasanay ng katawan ay magiging isang malaking hamon para sa 7 kabataang layaw at marunong lamang magnilay at mag-practice ng internal skills. Matapos makipag-chat ni Ye Fan kay Azazel, tinawagan niya ulit si Prinsipe Sebastian. Prince Sebastian, maayos ba ang lahat? Gusto ba nilang tumakas? Tanong ni Ye Fan. Lucifer, masyado kang maraming iniisip. Ang 3 kabataang tao ay napakatapang. Sinabi ng aking lingkod na si Chick na kapag tumalon sila sa impyerno, sila ay masyadong mapagpasyahan. Ngumiti si Ye Fan, ito ba ang ika-10 palapag? Nakagawa ka na ba ng anumang mga pagsasaayos? Hindi mo na kailangang mag-adjust, napakatumpak ng iyong paningin, at ang lakas ng bawat patong ng 18 patong ng impyerno, hindi ba ikaw ang matandang bilanggo ng impyerno, ang pinakamalinaw, ginagamit mo pa rin ako para ayusin ito. Kakaibang ngiti si Sebastian. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.